Nako, ito na nga, mga sangkay, mga sundalo ay nagsalita na. Ano ba, mag-aaklas na nga ba sila laban kay Pangulong Bongbong Marcos? Guys, alam nyo, ang hinihintay talaga ngayon nitong mga DDS. Lagi po nila itong panawagan kahit nga po si PRRD daw. Ngayon lang mga sangkay, pinaabot po ni Pulong. Ang panawagan daw po niya sa mga sundalo, maawa daw po sila sa Pilipinas. Guys, bagamat walang direktang sinasabi na parang, ano ba, mag-aklas sa kayo, pero common sense, guys. Yun na rin po ang mensahe nun. Ngayon, mga sangkay, nagsalita na po sila. Tungkol po dyan, ang mga sundalo. Kasi, ang susi para mapabagsak si PBBM kapag tinalikuran po siya ng Armed Forces of the Philippines. Kapag nangyari yon, tapos ang laban. Ngayon, eto mga sangkay. Pakinggan mo natin. Anyway, bago tayo mag-umpisa, no, sa mga hindi pa po dyan nakakapag-subscribe, guys, tayo po ay malapit na makarating sa 2 million. Gusto mo bang mapabilang sa dumaraming mga solid sangkay na ang pinapanood ay katotohanan lamang? Makikita nyo po yung subscribe button sa baba ng video na to. I-click nyo lamang po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Sa mga nanonood po sa Facebook, syempre, i-follow nyo po yung ating Facebook page. Okay guys, eto na, panoorin po natin to. Tingnan po ninyo mga sangkay ang pahayag ng Armed Forces of the Philippines. Ito, mismo si General Bronner, ang sabi niya mga sangkay, nangyari na ang EDSA 1. Ano ang nangyari? Wala. As in, wala talaga. Nangyari din ang EDSA 2. Ano ang nangyari? Mas lalong lumala, mas dumami ang korupsyon hanggang sa 2022. Tapos gusto nyo pababain namin si Marcos sa pwesto? Hindi naman kami tanga. Kami ba makikinabang at ang taong bayan? Hindi namin nahayaan na mangyari ulit ito. Nakakasawa na. Sobrang tindi ng punto dito ni General Bronner. Kasi sa totoo lang, kahit kung babalikan po natin ang kasaysayan, nung naganap ang EDSA 1, anong nangyari sa Pilipinas? Nalugmok. Diba? Marami nga pong nagsasabi, nung panahon ni Ferdinand D. Marcos, ang Pilipinas ay mayaman na bansa. Pero pagkatapos ng panunungkulan niya, nabaon po tayo sa utang, nabaon po tayo sa kung ano-anong mga problema mga sangkay hanggang sa lumubog ang Pilipinas sa kahirapan. So yan po mga sangkay ang nangyari nun. EDSA 2, anong nangyari? After na mapalayas po si ERAP, may nakita ba kayong pagbabago? O ganun pa din? Di ba ganun pa rin mga sangkay? Ginulo lang nila yung bansa natin, pero wala rin nangyari. Kaya sabi ni Bronner, tapos sabi ni General Bronner, tapos gusto nyo pababain namin si Marcos sa pwesto? Hindi naman kami tanga. Bakit ba kami ba makikinabang at ang taong bayan? Exactly. May kinabang ba ang mga sundalo dyan? May kinabang ba ang mga Pilipino dyan? Alam niyo kung sino may kinabang dyan? Yung kontrapartido ni PBBM. Isa na naman po mga politiko ang makikinabang dyan. Hindi po talaga yung mga sundalo, hindi yung mga kababayan po natin. Sa madaling sabi, lulukohin lang po tayo nitong mga politicians. Guys, walang nangyari. Nag-EDSA 1 na nag-EDSA 2. Tapos gustong ulitin yung EDSA 3. My goodness! Eto mga sangkay, buti na lang sinabi po ito ni General Bronner. Ibig sabihin, makakaasa po tayo. Kasi kahit gaano kadami na magrarally, as long as, kahit guluhin pa nila ang Pilipinas, as long as na ang pwersang militar ay nasa side ni BBM, hindi po sila magwawagi. Kasi nung panahon ni Ferdinand D. Marcos, kaya lang naman po nagwagi yun. Kasi, lahat na po nagtulong-tulong. Amerika, di ba, sila Enrile, Kumalas, at saka si Ramos, Kumalas kay Ferdinand D. Marcos. So, ano nangyari mga sangkay? Binitbit si Ferdinand D. Marcos at ang kanyang pamilya papuntang Hawaii. So, nakapag-take over si Corazon Aquino. So, dito, masyado malabo pa to. Kasi nga po, ang Armed Forces of the Philippines nasa side ni PBBM. Ngayon, ito mga sangkay, may advice. Ito INC po ito si Katunying. Sabi nga nila sa kagustuhan nating palitan, di ba?
O, pinalitan natin si Ferdinand Marcos nung araw, Cory Aquino. O, di ba? O, sasabi nga nila, ano nangyari sa atin? O, nung pinalitan natin si Erap, Gloria Arroyo, o ano nangyari sa atin? Di ba? Kayo na mismo sumagot. Nung pinalitan si Ferdinand D. Marcos, ano nangyari sa Pilipinas? Naging mayaman ba yung bansa natin? Nung pinalitan si Erap, nung EDSA 2, yumaman ba ang Pilipinas? O ganun pa rin, o mas lumala pa ang sitwasyon? Di ba? Yun yung mga ganun po yung sinasabi natin. Baka yung hinihingi natin, akala natin makabubuti, sa bandang dulo, lalo pa pala tayong mapapasama. So, I am saying this to give you another perspective. Kasi masyado po tayong galit na nga tayo Galit na nga tayo. Kung pwede lang magmura dito, murahin natin yung mga congressman, senador, at mga taga-DPWH, mga contractor. Kung pwede lang natin gawin yun, pero hindi naman po tayo katulad ng iba. Galit po tayo. Kaya lang, kapag gagalit tayo, sabi nga, huwag tayong gagawa ng mga bagay na ipagsisisi po natin. Correct. Yan, mga sangkay. Yan po yung advice, Katunying. Parang on the way siya dito, mga sangkay, papunta sa rally ng INC. No? Ganda ng mensahe niya May nangyari ba nung EDSA 1? Matapos yun. EDSA 2, may nangyari bang maganda? Wala. Sinong nakinabang? Yung kabilang politiko lang din. 'Di ba? Yung mga kababayan natin, nakinabang ba na wala ba yung mga korap? At sa totoo lang mga sangkay, ngayon lamang po nangyari na may presidente na bumangga sa mga korap. Hindi na po ito mauulit. Wala na, hindi na po ito mauulit. Kasi nga po, magkakatroma na po yung mga politiko. Halimbawa, mapatalsik si BBM, may uulit pa ba dyan na banggain yung mga korap? Wala na. Kasi pag binangga nila, yayariin sila, babalik na rin sila. Kagaya din po na nangyari kay PBBM ngayon. Siya nang nagsiwala at siya pa ang sasabihan ng mastermind. Di ba mga sangkay? So wala pong uulit dyan. Si BBM lamang po ang pinakamatapang naging presidente. Kasi siya po yung bumangga sa mga korap. Matagal na po itong nangyayari. Dekad-dekada na. Di ba? Si BBM lamang po ang bumirada. Okay mga kababayan, mag-isip-isip po kayo. Marami na po ang nangyari sa Pilipinas, pero maraming beses nag-EDSA, 2 beses. Pero may nangyari ba? Wala mga sangkay. Alam niyo ang kailangan natin ngayon, suportahan si PBBM laban po dito sa paglaban niya sa mga korap. Dahil kapag naubos yung korap na yan, tapos nagawan po na magandang sistema ang ating gobyerno, ang ating pamahalaan, gaganda po ang takbo ng Pilipinas. 'Di ba? Mawala lang po yung mga korap na yan Gaganda na po ang Pilipinas. Itong mga nananawagan po na sumama yung mga sundalo sa mga rallies o kaya sa mga panawagan nila ng kudeta, wag na po kayong umasa na ang Armed Forces of the Philippines ay gagawa ng unconstitutional activities, or we will not resort to unconstitutional means to bring about change. Okay, so ayan na mga sangkay, malinaw na ang mga sundalo ay nasa side ng ating presidente. So wala po dapat ipag-alala. Alright? So ngayon, yung INC naman mga sangkay, for transparency naman yung kanilang protesta, hindi po para pababain si BBM. Pinalayas nga po yung mga DDS mga sangkay kasi may mga placard sila ng BBM resign. Hindi sila pinapasok. Alright, so ano po ang inyong opinion? Comment down below. Meron tayong YouTube channel, Sangkay Revelation. Hanapin nyo po ito ngayon sa YouTube. Kapag nakita nyo na, i-click nyo po yung subscribe, i-click ang bell, at i-click nyo po yung all. Ako na po ay magpapaalam. Mag-iingat pong lahat. God bless everyone.